Si Miguel ay isang tech-savvy na binata na lumaki sa gitna ng semento at liwanag ng Maynila. Para sa kanya, ang lohika at siyensya ang tanging batas ng mundo. Ang mga kwento ng aswang, kulam, at barang na ikinukwento sa kanya ng mga kamag-anak sa probinsya ay itinuturing lamang niya na imbentong kwento. Mga libangang pambata na wala nang puwang sa modernong mundo. Nang mamatay ang kanyang lola Faustina sa isang liblib na baryo ng Siquijor, napilitan si Miguel na umuwi. Hindi dahil sa pagdadalamhati, kundi dahil siya ang itinalaga na tagapagmana ng isang lumang baul. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang bagay na tila humihinga. Isang libro na ang pabalat ay gawa sa tuyong balat ng hayop o baka pwede ring balat ng tao. Dahil sa kakaibang gaspang nito na may mga pinong buhok pa. Huwag mong bubuksan yan, Miguel. Babala ng kanyang tiyuhin. Ang librong yan ay may sariling pagkagutom. Ngunit si Miguel, dala ng kanyang pagiging mapangahas, ay tumawa lamang. Inuwi niya ang libro sa kanyang kondo sa Makati. Itinuring itong isang antik na magandang ipang-display. Sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Miguel, si Mr. Valdez ang nagsisilbing anino sa kanyang buhay. Si Valdez ay isang mapang-aping boss na walang ibang ginawa kundi ipahiya si Miguel sa harap ng mga kliyente. Isang gabi, matapos siyang pagmumura-murahin ni Valdez dahil sa isang maliit na typo sa report, umuwing punong-puno ng puot si Miguel. Uminom siya ng alak at sa gitna ng kanyang kalasingan, kinuha ang lumang libro. Habang hinahaplos ang pabalat, naramdaman niya ang init na nanggagaling sa mga pahina nito. Binuksan niya yun. Ang mga letra ay hindi nakasulat sa tinta. Tila ang mga yun ay iginuhit gamit ang dugo na nag-brown na dahil sa katagalan. Sa 13 pahina, nakita niya ang pamagat. Ang pagpapadala ng kulisap sa kaaway. May mga guhit ng mga insekto na may mukha ng tao. Nakasaad doon ng mga panuto na tila isang madilim na recipe. Sa bawat kagat daw ng langgam, isang piraso ng kaluluwa ang iaalay. Ang puot ang magsisilbing tulay. Dahil sa silakbo ng galit, naghanap si Miguel ng punso. Sa likod ng kanilang gusali sa Makati, may isang maliit na bakanting lote na hindi pa nagagalaw ng mga developer. Doon, may isang punso na tila isang tore ng lupa. Kumuha siya ng 7 malalaking langgam na pula o tinatawag na hantik. Inilagay niya ang mga yon sa isang maliit na garapon kasama ang isang piraso ng buhok ni Mr. Valdez na nakuha niya sa opisina. Sinimulan ni Miguel ang pagbigkas ng orasyon. Sanguis intera, mementote hostem, kulisap ng kadiliman, pasukin ang laman, ubusin ang hininga, hanggang sa ang buto ay maging abo na. Habang binibigkas niya ang mga salitang hindi niya maunawaan, naramdaman ni Miguel ang biglang paglamig ng paligid. Ang mga langgam sa loob ng garapon ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanilang mga mata ay biglang nagningning. At ang kanilang mga sipit ay naging matatalim na tila mga lagari. Biglang naglaho ang mga langgam sa hangin na tila ba naging usok. Kinabukasan, ang opisina ay nabalot ng katahimikan.
Hindi pumasok si Mr. Valdez. Noong una, natuwa pa si Miguel sa pag-aakalang nagtagumpay ang kanyang biro. Ngunit bandang 2:00 ng hapon, dumating ang balita sa kanilang group chat. Nasa intensive care unit daw si Mr. Valdez. Ayon sa mga nakakita, nagsimula ito sa isang maliit na pangangati sa braso. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong katawan ni Valdez ay tinubuan ng mga pantal na hugis ng gum. Ang mas nakakapangilabot, ang mga pantal na ito ay gumagalaw. Isang kasamahan sa trabaho ang nagpakita ng litrato na pasimpleng kinuha sa ospital. Nanindig ang balahibo ni Miguel. Ang balat ni Valdez ay tila isang burol ng langgam. May mga bukol na pumipintig sa ilalim ng kanyang balat at naririnig ang tunog ng libu-libong maliliit na panga na ngumunguya ng laman. Ang mga doktor ay walang makitang medikal na dahilan. Ang bawat hiwa ng scalpel ay naglalabas lamang ng mas maraming itim na insekto sa halip na dugo. Dito nagsimulang manginig ang mundo ni Miguel. Hindi niya akalaing totoo ang lahat. Sa takot na madamay o malaman ang kanyang ginawa, sinubukan niyang sunugin ang libro sa kanyang lababo. Kumuha siya ng lighter fluid at sinilaban ang libro. Ngunit ang apoy ay tumalbog lamang. Ang pabalat na balat ng hayop ay hindi man lang nangitim. Sa halip, naramdaman ni Miguel ang matinding hapdi sa kanyang sariling braso. Nang itaas niya ang kanyang manggas, nakita niya ang isang mahabang sugat na tila gawa ng kutsilyo. Isang hiwa na kapareho ng hugis ng pahin ang sinubukan niyang sunugin. Sinubukan niyang punitin ang mga pahina. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Miguel. Kasabay ng pagpunit ng papel, ang kanyang balat sa hita ay tila nabitak din. Ang dugo ay bumaha sa sahig ng kanyang kondo. Napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Ang libro at ang kanyang katawan ay naging iisa. Ang kapangyarihang hinirap niya ay hindi libre. Ito ay isang kontrata na nakasulat sa kanyang sariling buhay. Ang interes na hinihingi ng mga espiritu sa loob ng libro ay hindi lang puot, kundi ang mismong buhay ng nagmamay-ari nito kung hindi ito mapapakain ng iba. Lumipas ang mga araw at ang kondisyon ni Miguel ay lumalala. Hindi na siya makatulog dahil sa mga naririnig niya, mga bulong sa loob ng ulo, ang mga espiritu sa libro. Ang mga kulisap ng kadiliman ay nagugutom. Kung hindi siya magpapadala ng sumpa sa iba, ang mga langgam na yun ay magsisimulang lumabas sa kanyang sariling mga tenga at mata. Nakita ni Miguel ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang modernong anyo ng binata. Ang kanyang mga mata ay lubog na at ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit. Sa bawat gabi, kailangan niyang pumili ng biktima. Isang kaaway, isang kakilala, o kahit isang estranghero na nakakasalubong niya sa kalsada. Sa gabi, binubuksan niya ang libro at naghahanap ng bagong pangalan na isusulat sa mga pahina nito. Ang bawat bagong biktima ay nagbibigay sa kanya ng ilang araw na kalayaan mula sa sakit. Ngunit ang kapalit ay unti-unting pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa huling bahagi ng kanyang paghihirap, napagtanto ni Miguel na hindi siya ang nagmamay-ari ng libro. Bagkus, ang libro ang nagmamay-ari sa kanya. Gaya ng kanyang lola Faustina, siya ay naging isang tagapag-ingat lamang, isang tulay para sa madilim na enerhiya na mananatili sa mundong to. Isang gabi,
Habang nagsusulat siya ng bagong pangalan sa pahina, nakita niya ang kanyang sariling lagda sa pinakahuling bahagi ng libro. Doon nakasulat ang kanyang pangalan. Ang sino mang gumamit ng sining ay siyang magiging sining mismo. Ngayon, si Miguel ay nakaupo sa dilim, naghihintay ng susunod na biktima. Ang kanyang opisina, ang kanyang pangarap, at ang kanyang lohika ay nabaon na sa limot. Ang tanging natitira ay ang tunog ng mga kulisap na kumakamot sa loob ng kanyang bungo, at ang gutom na hindi kailanman mapapawi.